Ako si Eileen, 33 taong gulang. Asawa ng isang OFW. 5 taon na siyang nasa Dubai. Nagpapadala buwan-buwan, pero kasabay noon, unti-unti ring lumayo ang loob namin sa isa't isa. Akala ko kaya kong tiisin ang lahat. Ang mag-isa sa buhay, ang magpalaki ng anak, ang pangungulila. Pero dumating yung araw na yung taong dapat sana'y kakampi lang, naging dahilan para masira ang mga pangako ko sa asawa ko. Si Ronnie, ang kumpare niyang mas madalas ko pang makasama at siyang maaasahan ko sa lahat. Sa bawat tulong niya, sa bawat pag-aabot ng kamay, doon ako nadulas. At isang araw, ang simpleng pagpapagawa ko ng sirang aircon ang naging simula ng lihim naming relasyon. Ngayon, ikukwento ko ang lahat. Kung paano nagsimula, paano lumalim, at paano ko tinawid ang hangganang akala ko hindi ko kailanman tatawirin. Ako po si Eileen, at ito ang aking secret confession. Hello po, Miss Kay. At pati na rin sa inyong mga avid listeners. Ako po si Eileen at nakatira sa Pampanga. Sa paningin ng iba, maayos ang buhay ko dahil may sarili kaming bahay, maganda ang buhay, may isang anak at may asawa na nagtatrabaho bilang OFW sa Dubai. Pero kung tatanungin mo ko kung masaya ba ako, siguro ang sagot ko ay hindi. Hindi buo ang buhay may asawa ko. Dahil mulat sa pool na kinasal kami ng mister ko, mabibilang lang yung oras na nagkasama kami. Kasi sa totoo lang, hindi ko madling maging asawa ng isang OFW. Si Ruel ay masipag. Padala siya buwan-buwan, walang palya. Hindi kami nagkukulang sa gamit o sa bayarin. Pero alam mo ba yung pakiramdam na kahit may pera, kulang pa rin? Hindi kasi kayang palitan ng padala ang presensya niya. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na tama na. Umuwi na siya. Maayos na ang buhay namin dito. Hindi man sobra-sobra pero hindi na kami magugutom. Pero hindi niya ako pinakinggan. Minsan, nag-iisip na rin ako sa kanya ng kakaiba. Alam ko namang mangyayari't mangyayari yun dahil malayo kami sa isa't isa. Madalas pagod na siya sa trabaho. Bihira na kaming mag-video call. Kapag nagkausap man kami, puro practical na lang na usapan tungkol sa bills, tuition ng bata. Wala nang sweet moments. Gusto kong sabihin na babae ako. May pangailangan din ako na kailangan niyang punan. Pero wala. Alam kong siya, nakakatikim siya roon. Hindi na bago sa akin yun. Dahil nahuli ko na rin siya noon ilang beses. Pero ako paano? Yun ang lagi kong tanong sa sarili ko. Hanggang sa dumating yung mga pagkakataon na nakakatulog na ako sa kama ng mag-isa habang iniisip kung hanggang kailan ko pakakayanin yung ganitong setup. Dito pumasok Miss Kay si Ronnie, ang kumpare namin. Ninong siya ng anak naming si Martin at matagal na rin kaibigan ni Ruel. Tahimik lamang siya, hindi masyadong palabiro pero maaasahan. Kapit-bahay lang din kasi namin, kaya kapag may kailangang ayusin, siya agad ang unang naiisip ko. Hindi ko inaasahan na magiging malaking bahagi siya ng buhay ko. Kasi noong una, simpleng tulong lang naman. Minsan, napapakiusapan ko siya muna ang maghatid sa anak kong si Martin. Tapos magbabayad ako sa kanya weekly. Minsan naman, siya ang pinag-aayos ko ng mga sira sa bahay. O kaya naman tagabuhat ng bigas kapag galing ako ng grocery. Pero alam mo yung tipong sa dami ng taong pwede mong lapitan, siya yung palaging nandyan. Yun yung unti-unti kong napapansin. Hindi ko agad inamin pero dumating ako sa puntong nagtatampo na talaga ako kay Roel. Sabi ng mga kaibigan ko, normal lang naman daw na may iba. Ang mga OFW,
lalo na't malayo sila sa mga asawa nila. Alam ko naman yun. Hindi ko lang sinasabi. Hindi ko tinatanong ng direkta ang asawa ko kung okay pa ba kami, pero nararamdaman kong lumalamig na ang pagmamahala namin. At sa gitna ng pangungulila ko, nandiyan si Ronnie, laging handa, laging available, at higit sa lahat, laging nakikinig. Hanggang sa isang araw, biglang nasira yung aircon namin sa kwarto. Ang init nung gabi, halos hindi kami makatulog ni Martin. Tumawag ako ng technician pero wala akong makuhang available agad. At doon nagsimula. Si Ronnie ang nag-alok na ayusin. Pumasok siya sa bahay, dala ang tools niya. Ako naman, andun lang sa gilid, taga-abot niya, habang pinapanood siyang nagtatrabaho. Sa totoo lang, doon ko unang napansin ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Yung presensya ng isang lalaking malapit. Naririnig ko yung boses at ramdam mong andyan talaga para sa'yo. Hiwalay sa asawa si Ronnie pero may 2 anak. Hindi ko pa alam kung saan nahantong yun. Pero sa gabing yun nagsimula ang lahat. Ang sirang aircon ang nagbigay daan para masira rin ang mga hangganang matagal kong pinanghahawakan. Natapos ding ayusin ni Ronnie ang aircon matapos ang halos 1 oras na kalikot. Pawisan siya pero halata sa mukha yung satisfaction na gumana na ulit. Buti na lang kaya pa. Hindi na kailangan ng technician, anya. Sabay punas ng pawis gamit ang maliit na bimpo. Napangiti ako. Salamat talaga pare. Walang anuman, pag may kailangan ka magsabi ka lang. Para namang natural na lang sa kanya yon. Kaya bilang pasasalamat, naglabas muna ako ng merienda at malamig na juice. Naupo kami sa may mesa sa kusina. Grabe, 5 taon na pala si Roel sa Dubai no? Bungad niya habang kumakagat ng pandesal. Ang bilis talaga ng panahon. Akalain mo yun, hindi ko napansin. Tumango ako. Oo nga sabi ko. Magbabakasyon daw siya ngayong taon pero hindi ko pa sigurado. Hindi ko alam dyan sa kumpare mo Sinabi ko na nga sa kanyang umuwi na siya, ayaw naman. Alam mo naman si pare, di ba? Kung gaano kasipag yun. Tsaka para naman sa inyo ang ginagawa niya. Tingnan mo nga ang ganda na ng bahay ninyo. Pero alam ko rin Mare, hindi naman talaga madali. Sagot niya, kaya saludo ako sa'yo. Halos lahat ikaw ang nag-aasikaso. Ikaw ang tumayong tatay at nanay ni Martin. Napayuko ako at ngumiti ng pilit. Wala kailangan. Pero alam mo, babae pa rin ako pare Napapagod din. May mga pagkakataon na gusto ko siyang makasama. Biruin mo, 6 na taon na kaming kasal. Pero 5 taon ng pagiging mag-asawa namin wala siya. Hindi ko siya nakasama. May pangangailangan din ako, Ronnie. Kung alam mo lang, kung ilang beses ko siyang nahuling may katalik sa ibang bansa. Kita ko sa messenger niya lahat May picture pa nga. Minsan may videos pa. Pero inintindi ko siya. Lahat tiniis ko kahit masakit. Pero ako ni minsan, hindi ako nagtaksil sa kanya. Hindi ako nagkulang bilang asawa niya. Nagulat si Ronnie sa mga nasabi ko. Umiling siya. Alam mo minsan, kailangan mo rin talagang ilabas yan. Dahil hindi ka naman robot. Tao ko rin na napapagod. Naghahanap ng atensyon. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makasagot kaagad. Ang totoo, ramdam ko yung sinasabi niya. Yung matagal na akong may dinadala at ngayon lang may totoong nakinig sa akin. Kung tutuusin, wika niya habang naglalagay ng palaman. Swerte si Roel. May asawa siyang kagaya mo. Hindi lahat ng babae kakayanin yung ganyan. Yung maghintay at magtiis. Naku kung ibang babae lang yan at nalaman na may ginagawa siyang milagro sa ibang bansa. Matagal na siguro siyang hiniwalayan. Hindi ko mapigilang mapangiti. Pero may halong lungkot. Pero hindi mo ba naiisip, Mare? Kung nagagawa dong magtaksil ni Roel, bakit nagtitiis ka?
O kaya bakit hindi mo rin gawin? Kung mahal ka ni pare at ginagawa niya lang yun dahil malayo ka, di bakit hindi mo rin gawin? Mahal mo siya, pero titikim ka rin. I mean, magpapatikim ka rin. Para naman fair kayo. At para rin mapunan yung pangangailangan mo. Saglit ako natigilan. Parang nag-isip bago sumagot. Tahimik ako nakatingin sa tasa ng juice. Doon ko naramdaman yung init ng pisngi ko, hindi dahil sa hiya, kundi sa suggestion niya. Pare, naku pag-iisipan ko muna yung sinabi mo. Nakakagulat ka eh. Siguro kung meron man isang taong handang gawin yung sinabi mo. May kilala ka ba kung sino? Nagkatinginan kami saglit. Yung tipong parang may gustong sabihin pero walang lakas ng loob. Sa labas rinig ang ingay habang sa loob naman ay tila tumigil ang oras. Binasag niyang katahimikan. Basta yung tandaan mo na lang Aileen. Nandito lang ako. Hindi ko hahayaang maramdaman mong nag-iisa ka. Ramdam ko yung bigat ng bawat salita. Hindi siya lasing, hindi rin siya nagbibiro. Seryoso. At sa loob-loob ko, parang may kumalabit sa parte ng pagkatao kong matagal ng tulog. Napaubo ko ng mahina para basagin yung tensyon. Kumain ka pa, baka hindi ka pa busog. Wika ko. Ngumiti siya. Busog na ako, Mari. Hindi lang sa pagkain. At, ewan? Ewan? Tanong ko. Nagtataka pero may kaba. Umiling siya at tumawa. Wala, joke lang. Pero alam kong hindi yun simpleng biro. May laman yun. At ako, hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa sa nag-uumpisang tensyon sa pagitan naming dalawa. At doon nagsimula yung pakiramdam na may kakaiba na. Hindi palantad, hindi pagarapalan. Pero ramdam kong may lihim na unti-unting nabubuo sa pagitan namin ni Ronnie. Dumating yung araw ng birthday ng anak ko. Tuwang-tuwa dahil sa dami ng bisita. Naghanda ako ng simpleng handaan. Spaghetti, fried chicken, lumpia, at kaunting pansit. Pinag-ipunan ko din para kahit papaano, maramdaman ni Martin na espesyal siya kahit wala ang tatay niya. Isa sa mga dumating syempre ay si Ronnie. Nakasando lang siya noon at maong na short. May daladalang regalo. Isang bagong remote car para kay Martin. Kitang-kita ko ang saya ng anak ko nang makita yon. Salamat po, Ninong. Yakap ni Martin habang hawak yung laruan. Ngumiti lang si Ronnie at tumingin sa akin. Wala yon. Maghapong masaya. Tawanan, kantahan, at puro laro ang mga bata. Dumating din ang ilang kapitbahay at kamag-anak ko. Ako naman, abala sa kusina, abala sa mga bisita. Pero pansin kong si Ronnie, kahit nakikislamuha sa iba, paminsan-minsan ay tumitingin sa akin at ngingiti. Nang mag-umpisa ng magpaalam ang mga bisita, ako naman ay abala sa pagliligpit ng mga plato at kalat sa mesa. Si Martin bagsak agad sa kama pagkatapos ng buong araw na paglalaro. Mare, tawag ni Ronnie habang nagbabalik ng mga upuan. Tulungan na kita ha? Hindi ko na siya pinigilan. Sa totoo lang, nakakagaan ng loob na may kasama ako sa pagliligpit. Tahimik lamang kaming dalawa sa kusina. Rinig lamang ang lagitik ng plato at tunog ng gripo. Nung matapos, sabay kaming naupo sa may sala. Parehas pagod pero nakangiti. Maya-maya, naglabas ako ng isang malamig na Red Horse at nag-toast kami. Cheers, sabi niya. Cheers, balik ko. Ang galing mo ah, nakaya mong lutuin lahat ng yun na mag-isa. Sabi niya. Sa totoo lang kung ako si Ruel, hindi ko talaga matitiis na iwanan ka ng ganito katagal. Napatigil ako at hindi agad nakasagot. Umisi siya na parang may sasabihin. Tao lang ako, Aileen. Nakikita ko yung hirap mo, yung pagod mo. At alam mo, matagal ko nang iniisip kung paano kita matutulungan. Hindi lang sa gawaing bahay. Hindi lang sa bigat ng dinadala mo. Sa iba pa. Naramdaman ko yung pag-init ng pisngi ko. Ronnie, alam mo ba yung usapan natin nung nakaraan? Anya, kung nagagawa ni pare,
na makipagtalik dun sa ibang bansa, bakit hindi mo rin subukan? Parehas lang naman kayo na malayo sa isa't isa. May rason ka rin. Alam kong mali, Eileen. Pero minsan naiisip ko, bakit kailangan mong magtiis ng sobra? Nandito ako. Hindi ko naman sinabing mahalin mo ko, pero kaya kitang tulungan na puna ng pangailangan mo. Tahimik akong napatingin sa kanya. Ilang segundo na parang ang tagal. Hanggang sa unti-unti siyang lumapit. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umatras. Siguro dahil matagal ko nang hinahanap yung init na matagal nang nawala sa piling ng asawa ko. Siguro dahil sa mga salitang hindi ko naririnig kay Ruel, pero naririnig ko naman kay Ronnie. Nung tinanong mo ko kung may kakilala ba ako kung sino ang pwede ba ako magpresenta? Ako, pwede ba? Eileen, mababang boses niya. Pupunan ko yung pangailangan mo habang wala si Ruel. Ako munang magiging asawa mo sa kama at sisiguraduhin kong iiyak ka, hindi dahil sa konsensya, kundi sa sarap. Ronnie, sagot ko ng halos pabulong. At doon, parang kusa kaming naglapit. Una'y titig lang, tapos sumunod yung dahan-dahang paghawak niya sa kamay ko. Ramdam ko yung init, ramdam ko yung kaba. Gusto kong magalit, gusto ko siyang pigilan, pero mas nanaig na yung matinding uhaw at atensyon ko sa lambing. Hanggang sa dumampi yung labi niya sa labi ko. Isang halik na una'y marahan, na parang tinatanong kung payag ba ako, hanggang sa di ko na napigilan. Pumikit ako at tinugon ko ang kanyang halik. Nang maghiwalay ang labi namin, parehong mabilis ang paghinga namin. Tila gumuho ang lahat ng iniisip ko. Kung tama ba o mali. Tama siya. Kung nagagawa man ng asawa ko dahil ang katwiran niya'y malayo ako, pwede rin namang ikatwiran ko yon. Na ganun din ang gagawin ko. Mahal ko siya pero malayo siya. Kaya si paring Ronnie muna. Paano si Ruel, pare? Sabi ko kay Ronnie, sa gitna ng halikan naming dalawa. Hindi niya kailangang malaman, Mari. Putol niya agad. Wala akong balak sirain ang pagkakaibigan namin. Pero hindi ko rin kayang ganyan ka na lang. Napakaganda mo, Mari. Hindi dapat sinasayang ang alindog mo. Ilang taon ang nakalipas, alam kong kailangan mo rin ng lalaki. Tahimik akong napatitig sa kanya. Sa loob-loob ko alam kong mali, pero alam ko rin, matagal ko nang hinahanap yung ganitong klase ng init. Yung pakiramdam na may lalaking handang makinig sa'yo, handang magpakita ng lambing. Nandyan palagi at handang puna ng pangailangan mo. At doon nagsimula ang lahat. Ang gabing dapat ay simpleng kasiyahan lang para sa anak ko, nauwi sa simula ng isang lihim na relasyon na mahirap na yatang itigil. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, pero ng gabing yon, habang nakaupo kami sa sala at maghahawak ng kamay, alam kong lumampas kami sa aming limitasyon. At yun ang gabing hindi ko makakalimutan. Inangkin niya ako sa may sofa. Hindi lang isang beses, kundi napakaraming beses. Buong magdamag, walang tulugan. Tila pinuran niya ang 5 taon kong pagkauhaw. Hanggang sa nakontento kami, bandang 4:00 na ng madaling araw. Simula nung gabing yun, hindi na naging pareho ang tingin ko kay Ronnie. Sa bawat araw na dumadaan siya, ramdam ko yung kaba, yung guilt, pero higit pa roon, yung excitement na hindi ko maitago. Kinabukasan no, nagising akong parang may nangyaring panaginip lang, pero hindi panaginip. Totoo. Hinalikan ko o nahalikan ko si Ronnie. Hinayaan kong hawakan niya ako sa iba't ibang parte ng katawan ko. At lalo na, hinayaan ko siyang angkinin niya ako. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Habang nag-aayos ako ng plato sa may kusina, paulit-ulit kong naiisip. Paano kung malaman bigla ni Ruel? O kaya paano kung may makaalam na iba? Pero sa kabilang banda, may boses sa loob ko na nagsasabing,
Hindi ko kayang kalimutan yung init na naramdaman ko kagabi. Isang linggo ang lumipas, isang hapon no nung dumating si Ronnie sa bahay. Ronnie? Eileen. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa braso. At bumulong na, "Namiss kita." Hindi ako nakasagot. Tumingin lang ako sa kanya at sa mga mata pa lang niya, ramdam ko yung katotohanan ng sinasabi niya. At ako, hinahanap ko rin siya. Hindi ako kumilos para pigilan siya. Hanggang sa muling nagtagpo ang labi naming dalawa. Mas mariin kaysa dati. At mas matagal. Simula noon, naging madalas na ang pagbisita niya. Una may dahilan, may dala para sa anak ko, o kaya may titingnan sa bahay. Pero sa bawat pagkakataong yun, nauuwi kami sa mahabang kwentuhan, hanggang sa mauuwi yun sa mga sandaling kami lang ang nakakaalam. Ang bawat sulok ng bahay ang naging saksi sa pagpapakasasa naming dalawa. Minsan sa kusina, habang nag-aabot ako ng baso, bigla niyang hahawakan ang kamay ko. Minsan sa may sala, habang nanonood si Martin ng TV, magkatabi kami at ang tuhod namin ay magtatagpo ng parang simpleng aksidente lang, pero ramdam naming dalawa ang kuryente. Hindi kami umamin ng direkta, pero sa bawat tinginan at hawakan, malinaw na pareho kaming may hinahanap na hindi na ibibigay ng iba. Isang hapon, dumaan si paring Ronnie para ayusin daw yung gripo sa may lababo. Nakaupo ako sa mesa habang pinapanood siyang nag-aayos. Lumapit siya para humingi ng wrench at sa lapit namin, halos magdikit ang mukha naming dalawa. Bigla siyang bumulong. "Namiss kita." "Ronnie?" Mahina akong sagot. Pero hindi ko na natapos. Bigla kasing bumukas ang gate. Dumating yung kapitbahay na may dalang gulay na binibenta. Agad akong lumayo sa kanya. Nagkanya-kanya kami na kunwari abala. Habang inaabot ko ang gulay, nanginginig yung kamay ko. Konti na lang talaga mahuhuli na kami. Pero sa halip na matakot ako, Miss Kay, may parte sa akin na parang lalong na-excite. Sa gabi, habang kausap ko si Ruel sa video call, halos hindi ako makatingin sa camera. Kinukumusta niya kami, nagtatanong tungkol sa birthday ni Martin. "Salamat na lang kay Ronnie, siya yung tumulong mag-ayos sa akin," sabi ko. "Talaga? Mabuti na lang din talaga at nandyan si paring Ronnie. Napakaswerte natin at may kaibigan tayong ganyan." Parang tinamaan ako sa sinabi niya. Swerte ba talaga, Ruel? O malas ka? Dahil siya ang tumitikim sa akin habang wala ka. Yun ang bulong ng isip ko. Isang araw, matapos maihatid ni Ronnie si Martin galing school, naiwan siya saglit sa beranda. At doon nagsimula ang mas seryoso naming tinginan. Hindi na lang basta halik, naging mas matindi na yung ugnayan naming dalawa. Lihim naming tinitingnan ng oras kung kailan kami pwedeng magtagpo nang walang makakahalata. At sa bawat pagdaan ng araw, lalong lumalalim ang pagkakasangkot ko sa kanya. At hindi ko alam kung hanggang saan kami aabot. Minsan naiisip ko baka dumating yung araw na mahuli kami. Baka isang araw malaman ni Ruel. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang bitawan si Ronnie. Dahil sa kanya, naramdaman kong muli na babae ako. Na may nagmamahal, may nag-aalaga, at may handang magparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Lumipas pa ang mga linggo, buwan, at ang bawat araw na kasama ko si Ronnie ay parang nakaw na oras. Hindi man kami garapalan sa harapan ng iba, ramdam naming dalawa yung init at lihim sa bawat tinginan at hawakan. Minsan, pagkaiyahatid niya si Martin mula sa school, dadaan siya sa kusina para kunwari uminom ng tubig. Pero bago siya umalis, mabilis kaming maghahalikan sa gilid ng pinto. Mabilis lang, pero sapat na para mag-init ang dugo ko buong gabi. Isang gabing nagkausap kaming dalawa. Seryoso. Bigla niyang sinabi na, "Hindi ko na yata kayang itigil to, Eileen. Mahal na yata kita. Akala ko, hanggang ganun lang kasi tayong dalawa eh.
na hindi ako lalagpas sa limitasyong asawa ka ng kumpare ko, pero nag-iba, Eileen. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Mahal? Totoo ba yon? Pero sa halip na kontrahin ko siya, sinabi ko rin sa kanya na, ako din paring Ronnie, hinahanap-hanap kita. Hindi ako makatulog. Nakatingin ako sa kisame habang nakayakap sa anak ko. Paulit-ulit yung tanong sa isipan ko. Hanggang kailan kami ganito? Hanggang kailan kami magtatago? Kung sakaling ipagpapatuloy namin ang relasyong meron kami. Alam naming mali, alam naming kasalanan. Pero sa ngayon, bakit parang hindi ko pa siya kayang bitawan? Makalipas pang ilang araw, nagkita ulit kami ni Ronnie sa beranda. Tahimik kaming dalawa, pero pareho ka naming alam kung anong laman ng isip namin. Eileen, panimula niya. Sa totoo lang, ayokong itigil ang kung anong meron tayo. Dahil importante ka na sa akin. Mahal na nga yata kita eh. Hindi, mahal kita. Pero ayokong masira yung buhay mo. Ayokong masira kayong dalawa. Ayokong pagtawanan ka ng mga tao dito. Kaya't kung dumating yung araw na pipiliin mong bumalik sa dati, tatanggapin ko. Basta tatandaan mo, minahal kita ng totoo. Napaluwa ako. Ronnie, hindi ko alam kung kaya kong itigil. Mahal din kita. Mahal na rin kita. Pero alam mo, walang patutunguhan ang inumpisahan nating dalawa. Lumapit siya at pinahid ang luha ko gamit ang daliri niya. Hindi ko inihiling na iwanan mo si Ruel. Asawa mo siya. At mali sa mata ng lahat ang nangyari sa atin. Pero hihilingin ko sa'yo na huwag mong kalimutan na kahit minsan may lalaking nagmahal sa'yo nang higit pa sa kanyang ipakita. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam na ramdam ko yung init ng katawan niya. Ramdam ko yung tibok ng puso niya na para bang ako lang yung mundo niya. At doon ko na-realize, hindi na ito basta fling lang. Totoo yung naramdaman namin. At doon, Miss Kay, nagtapos yung kwento naming dalawa. Yung relasyon naming dalawa. Dahil mas pinili niya akong iwan para hindi ako masira. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ko makakalimutan yung mga sandaling nakasama ko, si Ronnie. Bawal, mali at delikado. Pero sa mga oras na yon, naging totoo ako sa sarili ko. Naging masaya ako kahit sandali lang. Kung may nagtatanong o magtatanong kung dapat ba akong magsisi o nagsisisi ba ako, ang sagot ko'y hindi ko alam. Pero kung may magtatanong din kung uulitin ko pa ba, kung sakaling ibabalik ang panahong yun, baka ang maging sagot ko ay oo. Kasi si Ronnie ang nagpuno ng mga kulang sa buhay ko. At sa piling niya, naramdaman ko na masaya ako. At yun ang lihim na bitbit ko hanggang ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po si Eileen. And this is my secret confession.